Lono, so ngayon, no, ito pag-usapan natin is itong patungkol sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo. Naalala nyo nung unang panahon no, na isang bulag no, na itinakwil siya noon sa mga Parisiyo dahil nga sa pinagaling siya ng ating Panginoong Kristo na bilang isang bulag siya no, na mula pa sa kanyang pagkabata. Tapos sinasabihan siya ng ating Panginoong Kristo no, na sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Ang sabi ng bulag no, na nakakakita na no, na sabi na, sino yan Panginoon? Sino po yan Panginoon? At sasampalataya ako sa kanya. At sinabi ng ating Panginoong Kristo no, na ako nakausap mo ngayon. Tapos sinabi niya no, sumasampalataya po ako sa iyo Panginoon, at sinasamba niya ang ating Panginoong Kristo. So yung tao na yon sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo ay nagiging matuwid siya even though no, na itinakwil siya sa kanyang mga sinagoga o ng mga Parisiyo. At sinabi ng ating Panginoong Kristo doon sa mga Parisiyo no, na bumaba ako sa lupa, bumaba ako sa mundong ito para ang mga bulag makakakita at ang mga nakakakita ay mabubulag. Tapos sabi ng mga Parisiyo, ang ibig mo bang sabihin ay mga bulag kami? So yun, di ba? Ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo at hindi sa kanyang mga nagawa. Itong mga Parisiyo na buong buhay nila is sumusunod sila sa mga kautusan ni Moises o sa mga works o sa mga gawa na ito, hindi sila nagiging matuwid dahil nga hindi sila sumasampalataya. Dahil mas pinili nila yung gawa mismo or works or gawa mismo kaysa mismo sa mananampalataya sila sa ating Panginoong Kristo. Yung isa namang babae no, nagdurugo ng 20 years ata yun, nagdurugo siya ng 20 years dahil nga sa buo yung pananalig niya o pananampalataya niya sa ating Panginoon. Sinabi niya sa kanyang sarili na kung mahawakan ko man lamang ang damit ng Panginoong Kristo, sigurado gagaling ako. Noon nga nagtagumpay siya na mahawakan niya yung damit ng Panginoong Kristo, at doon simula noon bigla siyang gumaling sa kanyang sakit. Hindi na siya nagdugo at napapansin niya gumaling talaga sa kanyang sakit. At nagtataka ang Panginoong Kristo kung sinong umawak sa kanyang damit dahil nga napapansin niya may kapangyarihan na lumabas sa kanya. At doon lumapit yung babae no, na nagdurugo ng 20 years na gumaling na siya. At nakadapa siya at sinabi niya ang katotohanan patungkol sa mga nangyari sa kanya, na naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot sa kanya, pero hindi pa rin siya gumagaling. Pero sa pamamagitan ng paghawak niya sa damit ng ating Panginoong Kristo na may mahigpit na pananampalataya is gumaling siya. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo na gumaling ka dahil sa iyong pananampalataya. So sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tao talaga is naliligtas, hindi by works talaga. Marami pa dito yung mga tao rin ng mga paralitiko na hindi na nakakalakad, yung mga tao na bulag na kanyang pinagaling at nakakakita, at marami pa nun. Sinabi ng ating Panginoong Kristo, dahil sa inyong pananampalataya is gumaling kayo. Doon sa sulat ni Apostol Lucas, doon sa last verse no, nung panahon no, na ipinako ng ating Panginoong Kristo doon sa krus, sa bawat tagiliran niya, sa bawat gilid niya, kaliwa at kanan niya is may katabi siya no, na ipinako din sa krus ng mga kriminal. Pero may isang kriminal doon nagsasabi noon sa kanya no, na Panginoong Hesus, alalahanin mo ako pag ikaw ay naghari na. Pag ikaw ay naghari na, sinabi niya lang to, alalahanin mo ako pag ikaw ay naghahari na. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, mula ngayong oras na ito, kasama kita sa paraiso. O dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay iniligtas ng ating Panginoong Kristo. So kung sino man yung mga tao na hindi mananampalataya o hindi naniniwala sa ating Panginoong Kristo na siya magliligtas sa tao, ang patutunguhan ng mga tao ganyan ay kaparusahan. Maraming mga tao dito sa atin no, na mas namumuhay sila sa mga gawa o pagsunod mismo sa kautusan kaysa mismo na paghariin nila yung Panginoon sa kanilang puso, yung ating Panginoong Kristo. Kasi ang tao naliligtas by faith in Christ. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Kristo, di ba, doon, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?
Pero may mga Pariseo na hindi naniniwala sa kanya. So ganito rin ang mangyayari sa mga tao na hindi maniniwala sa kanya, na mapapahamak pagdating ng araw. Sa mga Pariseo na mga ugali ng bawat tao na hindi tinatanggap ang Panginoon at hindi sila mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, upang sana ay mabigyan sila ng buhay na walang hanggan according sa mga pangako ng ating Panginoon sa Kristo. So lagi nating tatandaan dito sa kasulatan sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, maraming mga tao na may mga sakit, na may malubha na sakit, may mga sakit na mula pa sa kanilang pagkabata, na mula pang ipinanganak sila, pero pinagaling sila ng ating Panginoon sa Kristo at sinasabihan sila, gumaling ka dahil sa iyong pananampalataya. So sa daling salita, maliligtas ka rin dahil sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. So lagi nating tatandaan ito, no? Maliligtas tayo by faith in Christ. So hanggang dito na lang, na maraming salamat. God bless everyone. Amen.